So ang topic natin ngayon ay Aralin 22, Paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. So ano nga ba ang disposisyon? Ano ang positibong disposisyon at bakit mahalaga ito para sa atin bilang isang mamamayan? So ngayon, maraming mga pangyayari sa ating lipunan, sa ating community. Lalo na nito nagtapos ang New Year. For example, itong issue o cheating issue na sumikat noong Pasko. Sinasabi na alam nyo naman siguro to, nababasa natin sa social media at iba pa. Next ay itong New Year. Nag-trending din tong video na ito kung saan marami o hati ang nagiging tingin ng mamamayan dun sa bidyong kumakalat. Yung iba natutuwa na ganun daw talaga celebrate ng New Year sa kanilang lugar. Yung iba naman ay nababahala at nagrereklamo sa paraan kung paano nila sineselebrate ang bagong taon. At ito din naman, okay, nagtrending din to lately kung saan siya ay nauna sa pagpunta sa kasalan na hindi naman dapat o hindi pa yun yung schedule ng kanilang pagpunta dun sa kasal. At syempre, kung may nangyayari sa lipunan, sa ating community, sa ating sarili, marami ding nangyayari sa atin. For example, okay, noong January 5, kahit ayaw na ayaw nyo pang pumasok, kailangan na nating bumalik sa ating paaralan. At nung bagong taon, nagkaroon tayo ng iba't ibang New Year's resolution o mga sinasabi nating bagay na aayusin at babaguhin na natin sa ating sarili. At itong dalawang mga bagay na ito o lahat ng mga bagay na ito, meron tayong dalawang paraan kung paano natin sila titignan. At maaari natin itong tignan sa positibo at negatibong paraan. Posibleng matuwa ka, posibleng natuwa ka, na-excite ka dun sa cheating issue, dun sa paraan kung paano sila nag-celebrate ng kanilang bagong taon. Posibleng na-excite ka dahil bagong taon, bagong ako, bagong pagbabago. Pwedeng positibo kasi excited ka na sa pagpasok. Pwede rin namang negatibo kung saan nagrereklamo ka bakit may cheating issue na naman, magrereklamo ka bakit perwisyo sila sa bagong taon, magrereklamo ka bakit may bagong taon na naman, magrereklamo ka bakit pasukan na naman. So yung mga bagay na yan, mahati natin siya sa positibo at negatibong paraan. Ano nga ba ang mga disposisyon mo tungkol sa mga bagay na to? Ano nga ba yung nagiging disposisyon mo tungkol sa mga bagay na ito? At alam mo ba kung ano ang kahulugan ng disposisyon? So ngayong araw, pag-aaralan natin ano nga ba yung disposisyon, ano yung uri ng disposisyon at bakit mahalaga ito para sa atin bilang isang mamamayan. Okay? Ang disposisyon, ito ay tumutukoy sa iyong saloobin, pag-uugali at reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Kung ikaw ang nalagay sa sitwasyon na yun, paano ka magre-react? Paano ka o ano ang attitude na ipapakita mo? Ano ang bagay na susunod mong gagawin? Paano ka magre-react sa isang bagay? Magiging masaya ka ba? Magiging malungkot ka ba? Maiinis ka ba? Maiirita ka ba? Kay ikakatuwa mo ba ito, ibabahagi mo ba sa ibang tao? Ang tawag dito ay disposisyon. Ngayon, sa disposisyon, pinapakita rin dito anong aksyon ang gagawin mo. Nangyari sa iyo yung isang bagay. Lalayo ka ba sa isang tao dahil ginawa niya to sa iyo? O patuloy mo siyang lalapitan kahit ginawa niya to sa iyo? Sa disposisyon, maaari tayong magkaroon ng dalawang paraan. Ang positibong disposisyon kung saan magiging optimistiko ka, magiging masayahin ka at puno ka ng pag-asa. Bumagsak ka sa exam. Okay lang yan, babawi pa ako sa susunod na exam. May niregalo sa iyo nung exchange gift, hindi mo nagustuhan, mukhang mumurahin. Okay? Magiging masaya ka ba kasi kahit papaano may natanggap ka? Okay, nagbagong taon.
Malulungkot ka ba kasi panibagong taon na naman, puro celebrate na naman, puro gastos na naman o ilulok mo siya as isang panibagong pagkakataon para magkaroon ng pag-asa sa pagbabago sa iyong sarili. Puwede naman ang disposisyon ay maging negatibo rin. Nangyari ang isang bagay, hindi naman sa iyo sinasabi o ginagawa, pero madali kang naaapektuhan. Narinig mo ang isang bagay hindi direktang sinabi sa'yo pero nalungkot ka, naiyak ka, nasaktan ka, nagalit ka. Ang isang bagay hindi pa siya nangyayari pero dahil nalaman mo, okay, iniisip mo, "Ano yung magiging effect nito sa akin? Parang hindi ko ata kaya, parang hindi ko ata kakayanin. Sana hindi totoo, sana hindi na lang mangyari." Ngayon po, ang disposisyon, ito ay likas na taglay sa isang tao. Lahat ng bagay sa atin mang mangyari o sa ibang tao, 'pag nalaman natin siya, meron agad tayong reaksyon, meron agad tayong saloobin, meron agad tayong patungkol sa sitwasyon na yon. At itong disposisyon ay maaring mabuo at magbago. Ngayon, dahil bata ka pa, ang tingin mo sa pag-aaral, nakakapagod, nakakatamad, na wala lang siyang sense para sa akin. Pero as time goes by, kapag tumanda ka na, ma-realize mo ganito pala ang importance ng education. Ganito pala dapat ang gagawin. Dati ayaw mong maghugas ng pinggan kasi ikaw lagi inuutusan, may iba namang maghuhugas, pero nung tumanda ka na, nagagalit ka sa mga bata kasi hindi sila naghuhugas ng pinggan, kailangan pang utusan. Okay? Ang disposisyon natin, ang reaction natin, ang tingin natin sa isang bagay, maaari siyang magbago at maaari tayong makabuo ng bagong disposisyon depende sa kung ano yung naranasan natin, ano na yung alam natin sa isang bagay, at ano ang tinuturo sa atin ng ating kapaligiran. Kaya mahalagang tandaan na ang disposisyon ng isang tao ay maaaring magbago at mapaunlad batay sa mga karanasan, bagong kaalaman at mga pagbabago sa buhay ng tao. Ang isang tao, gawain niya ito dati, pero dahil nagkaroon siya ng bagong kaalaman, meron siyang naranasan na nagpabago sa kanyang perspective, pwedeng magbago yung stand, pwedeng magbago yung saloobin niya sa isang bagay. Kaya kapag ang isang bata o ang isang kakilala ninyo, isang kaibigan ninyo, dati ginagawa niya 'tong bagay na 'to, dati kasama niyo siyang nagche-cheat, nagbe-vape, tumatambay sa kung saan-saan. Nung may nangyari sa kanya, nagbago ang perspective niya, hindi na natin puwedeng isumbat or ibalik-balik yung bagay na yun sa kanya. Kasi nagbago na yung pananaw niya tungkol sa isang bagay. Hindi niya na 'to ginagawa kasi nalaman niya mali pala. Hindi niya na 'to ginagawa kasi nagkaroon siya ng bagong impormasyon na masama pala ito sa katawan at dahil do'n nagbago yung response niya, nagbago yung gawain niya. Sabi po rito, kailangan natin magkaroon ng positibong disposisyon. Paano po magiging positibo ang isang disposisyon? Una, okay, nagkakaroon ng mabuting pananaw hinggil sa bansang kinabibilangan. Nandito ka sa bansang ito, nandito ka sa lugar na 'to, nandito ka sa section na 'to, dapat kung ano yung mga bagay na gagawin para sa ikabubuti nila, dapat gawin po natin iyon. Huwag po tayong maging negative sa mga bagay-bagay. "Ano ba 'yan, si ma'am nagkakaroon na naman ng bagong rule sa section namin." Isipin natin para saan ba yung rules na yun? Para saan ba yung mga bagay na yun? Bakit ba kailangan mag-gano'n? Okay, next, maging kabahagi ng pag-unlad ng bansa. Kailangan isa tayo sa reason kung bakit may improvement yung mga ginagawa natin, yung nire-react natin. Pwede tayong magreklamo, pero after nating magreklamo, ano yung gagawin natin? Reklamo lang ba tayo ng reklamo? Magiging dagdag ba tayo sa problema? O nagrereklamo tayo para mapansin nila na kailangan ng isang bagay ng solusyon? And next ay magpakita ng malasakit sa bayan at kapwa. Ang pagre-react mo, okay lang kung ang pinagbubunutan niyan ay tungkol sa sarili mong karanasan, tungkol sa sarili mong kaalaman, pero dapat may positibong epekto din sa ibang tao na nakakasalamuha mo.
Sabi rito, ito yung ilang paraan para malinang natin yung positibong disposisyon natin bilang isang mamamayan. Una, magboluntaryo sa pakikilahok sa mga gawain sa komunidad. Di pwedeng reklamo ka lang ng reklamo na ang gulo sa community ninyo. Anong ginagawa mo? Dapat, kung may napapansin kang problema, isa ka sa nagiging solusyon. May nakita kang marumi sa classroom ninyo, ang initial reaction mo, magrereklamo ka ba ang dumi o ikaw mismo yung maglilinis ng kalat na yon para hindi na siya makita ng iba? Next, pagsunod sa mga batas at alituntunin. Nagkakaroon po tayo ng batas, nagkakaroon po tayo ng mga alituntunin para may basehan tayo kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. At syempre, yan ay dapat kasi yan ay makakapagpabuti sa mga taong sumusunod dyan. At hindi yan dapat o nakalagay yan sa mga bawal gawin kasi merong kaakibat na kaparusahan o hindi magandang bagay na mangyayari sa atin. So kung wala namang mawawala at kung para sa ikabubuti mo, bakit hindi tayo susunod sa batas? So kung para sa atin din naman yun, ginawa yun para sa kabutihan natin, kailangan po natin yung sundin. Halimbawa, ang school rules ninyo. Ang sabi doon, palaging magsuot ng ID. Okay? Isa sa pangpakumpleto ng inyong uniforme ay ang ID. Ano mangyayari kapag sinunod mo siya? 'Di ba? Malalaman na taga dito ka. Pero ano ang mangyayari kung hindi mo siya sinunod? Magbabayad ka ng ₱10 para sa temporary ID, papagalitan ka ng teacher mo, at hindi pa mai-inform yung parent mo na pumasok ka dito sa school. So, mas marami yung mawawala sa'yo kung hindi mo susundin. So, anong gagawin mo? Dapat sumunod ka na lang. And next, pagiging mapanuri sa iyong pag-iisip. Kapag naging mapanuri ka, kapag inaral mo yung mga bagay-bagay bago ka magdesisyon, okay, mas maiintindihan mo yung impormasyon na ibinibigay sa iyo. At mas nakikilala mo ano nga ba yung totoo sa maling impormasyon. May nag-trending na post sa social media, pag-isipan mo muna mabuti, dapat ba pinapasok mo yan sa isip mo? May maganda bang dulot 'pag pinasok mo 'to sa isip mo o magiging toxic ka lang, hindi naman siya magandang bagay, masisira lang yung flow na dapat ay maayos, okay? For example, yung pagjo-joke ninyo ng mga nagte-trending ngayon, ano ba yung reason bakit yan nagte-trending? Dahil ba sa magandang bagay o dahil may nilalait na ibang tao? So kung magandang bagay, syempre, pwede natin siyang gamitin, pwede natin siyang ibahagi sa iba. Pero kapag pangit na bagay, may nilalait, may tinatapakan, may kinukutya, bakit pa natin kukunin yung ganong pag-iisip? Bakit natin kukunin yung ganong ideya? At kapag may tanggap kayong isang impormasyon, siguraduhin niyo munang tama bago niyo ipakalat sa iba. Kasi po, ang chismis, gawa-gawa lang yan, nagiging totoo kasi maraming naniniwala. At huwag niyong hayaan na pagtawanan kayo ng ibang tao, i-judge kayo ng ibang tao kasi maling impormasyon yung pinapakalat ninyo. Kaya naman kapag may isang bagay, magsuri muna, alamin muna yung mga pangyayari, maghanap muna ng solusyon bago tayo magreklamo. Kasi karamihan ng nangyayari, madali lang sana ang solusyon sa isang bagay, pero nagiging mahirap siyang solusyonan kasi instead na isip ang inuuna, bibig lamang ang ginagamit. Next, patuloy na mag-aral. Hindi ibig sabihin itong pag-graduate ka na ng college, mag-aral ka pa rin ng mag-aral. Maari tayo mag-aral sa mga simpleng paraan. Pagbabasa tungkol sa bagay na nakakuha ng ating interes, pakikinig sa mga taong nagsasalita. Kaya sa ganong paraan, nakakakuha na tayo ng bagong kaalaman na magagamit natin na pwedeng i-share sa iba o kaya gamitin natin ng pang-personal. Sabi rito, pagiging modelo ng tamang asal. Kapag alam mo na ang isang gawain ay nakabubuti,
Alam mo maganda ang epekto, alam mo maganda ang kakalabasan, walang mangyayaring masama kung susubukan, kung ipapakita sa iba, ituro natin sa ibang tao. Mas maganda na maging modelo kayo ng magandang asal kaysa naman kayo yung iiwasan dahil mali yung mga bagay na ginagawa ninyo. Ang positibong disposisyon bilang mamamayan ay magdudulot ng positibong aksyon para sa bayan. Ginagawa mo lang siya para sa sarili mo without knowing na dahil doon gumaganda din yung pangyayari sa ating pamayanan. At sabi rito, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi kung ano ang magagawa mo para sa bansa. Palagi kong naririnig at ang dami kong naririnig na nagsasabing nanghihinayang sila, naiinis sila, nababadtrip sila kasi sa Pilipinas sila pinanganak. Gusto nila sana sa ibang bansa na lang, sana iba na lang yung lahi nila, but the question is, ang bansang Pilipinas ba ay natutuwa dahil dito ka pinanganak? Or ang daming tao ang nag-reason out ng same ng sinasabi mo kasi pare-pareho kayong dito ipinanganak? So kung ang sagot mo, naiinis ka kasi yung mga kapwa mo, katulad mo na ayaw ding pinapanganak sa Pilipinas, tanungin natin yung sarili natin. Sino ba yung tunay na magpapabago sa bansang Pilipinas? Yung bansa ba mismo o yung taong nakatira sa bansang iyon? So next time, nalalaitin mo yung kapwa mo, mag-ingat ka kasi baka yung panglalait mo, ibalik din nila sa iyo. So before ka mag-react, before ka magsabi, before ka magbigay ng conclusion, make sure na yung bagay na sasabihin mo ay hindi maisusumbat pabalik sa'yo. At para masigurado yon, ngayon pa lang, gawin mo na kung ano yung tama, gawin mo na kung ano yung dapat, para kung may mapuna ka mang mali, alam mo kung paano yun itatama at hindi ka tatamaan ng ibang tao. Sabi rito, ang positibong disposisyon ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng malasakit sa kapakanan ng bayan at ng kapwa mamamayan. Ang positibong disposisyon ay nagbibigay ng inspirasyon at determinasyon sa isang mamamayan na tuparin ang mga tungkulin nito sa bayan. At bilang isang bata, ang tungkulin mo sa mamamayan ay mag-aral ng mabuti. At sa positibong disposisyon, kung alam mo kung ano yung positibong disposisyon, hindi ka magreklamo kasi nag-aaral ka, hindi ka magreklamo kasi may ginagawa ka. Okay? Mapapaisip ka na maraming salamat, nakakapag-aral pa ako. Thank you kasi may nagagawa pa ako. Kasi yung ibang tao, kahit gusto nilang mag-aral, kahit gusto nilang may gawin, hindi nila magawa. Kasi kailangan nilang isipin kung paano sila magpapatuloy sa araw-araw. Ikaw, maswerte ka kasi kahit papaano, yung nirereklamo mo, pinapangarap ng ibang tao. So, wag niyong sayangin yung opportunity na binigay sa inyo kasi pasalamat kayo hanggang ngayon hindi kayo namomroblema kung paano papasok sa paaralan. May service na kayo, may pamasahe kayo. Hindi niyo kailangan magreklamo kung saan kukunin yung pangkain ninyo kasi binibigyan na kayo ng pagkain. Ang reklamo nyo, hindi naman sa ini-invalidate ko. Pero napakarami nating dahilan para magpasalamat. Yun yung tignan natin kaysa tignan natin yung mga bagay na gustong-gusto nating ireklamo pero on the other hand, hinihiling ng ibang bata na sana sila yung nakaka-experience nun. At ang positibong disposisyon ay nagbibigay daan sa isang mamamayan na maging bahagi ng pagbabago. Walang masama sa pagrereklamo basta yung bagay na nirereklamo ninyo ay alam nyo kung paano gagawin ng maayos o kaya naman ay may ginagawa na kayo para maayos yung bagay na yon. Kasi kung puro kayo reklamo, 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 isa kayo sa dahilan kung bakit hindi nagkakaroon yung solusyon, yung problema o yung bagay na yun. At next, ang positibong disposisyon ay nakakatulong sa maingat na pagpapasya.
Di mo na kailangang maranasan yung pangit na naranasan ng ibang tao para lang masabi mo na ganito dapat yung bagay na ginawa mo. Kaya hindi mo na kailangang ma-experience pa yung paghihirap, yung galit, yung sakit para lang masabi mo na yung bagay na 'to ay hindi dapat gawin. Huwag niyo nang subukan lalo na kung alam ninyo na yung bagay ay pagsisisihan niyo rin naman sa huli. Alam natin na yung bagay na 'to kapag ginawa siya ang daming nagiging maling epekto, pero bakit until now gustong-gusto pa rin nating gawin, okey? So ngayon, since alam niyo na kung paano dapat mag-react, dapat gano'n yung ginagawa ninyo. Sabi kanina, maging mabuting halimbawa, maging mabuting modelo. Mas maganda ng maging mabuting example ka na gagayahin ng ibang tao kaysa naman ikaw yung gawing example ng napahamak na hindi nila dapat gayahin, okay? At kung wala ng question, okay, dito nagtatapos ang ating lesson. Okay, so